Alam mo, sa totoo lang, kahit yung mga tao sa abroad, takam na takam ng mga pagkain na sardinas, pansit canton, Argentina, ano pa nga ba, Fiesta Bagoong, mga bagoong na yan na ano, mga gaya ng, alam mo yung mga ginamos na yan, bagoong isda. Takam na takam kami kasi naranasan ko rin mag-abroad. Excuse me. How many years I live in Denmark? Many years. Pero ako, every month, nag-i-enjoy akong bumili ng Asian food. Filipino food, yes. Bakit? Kasi namimiss ko, alam mo yung homesick, napipil mo ang homesick, namimiss mo yung mga pagkain. Dapat ini-enjoy mo yun. Kung ano yung gusto mong kainin mo. Kasi guys, doon, parang makikita mo sa supermarket, ang mga pagkain ay pari-pariho lang. Walang Asian na mga gulay na kung ano makikita mo, gaya ng broccoli, holy power. Sorry na pa sa mama. Yun yung, alam mo yung white, yung, blomkål sa Denmark. Ano yun, holy flower, yun. Yun yata yun, basta. Kung hindi man, just comments below. Hindi ko naman kasi talaga, nakalimutan ko na. Ayun, mga ganong, gaya ng mga cabbage, pichay, mayroon na rin pichay kahit pa paano. Na ano na yan sa supermarket, so mayroon ng ganun. Parang araw-araw, may talong na rin, alam mo. Siguro dahil Asian love, Asians vegetables too. Mayroon na mga ganyan-ganyan. Alam mo, ako, yung kinakain ko talaga doon, nung nandoon ako, kalabanan ay Filipino food. I love Filipino food. Doon ako nag-i-enjoy. Feeling ko kahit na pagod na ako kakatrabaho, pagod na sa buhay alone, without family around me, parang it's easy, parang alam mo yung parang easy kapag nakukuha mo kung ano gusto mo, nabibili mo kung ano yung gusto mong kainin. Dapat kapag OFW ka, dapat hindi mo tinitipid ang sarili mo. Dapat mayroon kang gift para sa sarili mo, mayroon kang savings, kasi guys, naranasan ko nang wala akong pera pa uwi ng Pilipinas. Pero alam mo kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob? Sa pamilya ko, kung paano sila nagsisikap sa Pilipinas to earn money. At alam mo, sapat na sa akin na mayroon akong bahay, mayroon akong kotse, mayroon akong lupa na pwede kong sakain. Ay, dyan ako guys. At kahit papano ay kumpleto ang bahay ko. Kumpleto ang bahay ko guys, kahit ano ang gusto kong At saka dito naman sa Pilipinas guys, alam mo, dito sa Pilipinas, simple lang ang buhay. Yun yung masasabi ko. Simple lang ang buhay, pero kapag OFW ka, kailangan mag-save ka. Open account here in Philippines and save money for your own salary. Kasi guys, mahirap darating ang panahon na wala kang huhugutan, wala kang kukuhaan. Pero lucky lang ako kasi umuwi ako sa Pilipinas na mayroon akong bahay, mayroon akong palayan, at kahit papano guys ay mayroon akong konting puhunan para sa sarili ko. At ang ginagawa ko ngayon guys, nag-YouTube ako kasi I know naman na there's a lot of YouTuber that they're gonna be more success in life. And I'm hoping that someday I can, achieve what I want to achieve. Ano na nga yun? Yun pala guys, joke lang. I want to achieve what I want to achieve in the future. Not now, but maybe later. But you know what guys, tatandaan nyo, kapag OFW kayo, even that you want to help your families, you need to keep it for yourself too. Because, life in abroad is not easy. You always,
struggling to your own hard works every day. So, much better that keep it for yourself, not to, alam mo na, give all of that, all that you have, you need to give. Kasi guys, naranasan ko na, pero there's no regrets at all. Walang regret sa buhay ko na sasabihin ko, I will blame my family because all of my, what they call that, all of my investment, some of that is gone. But guys, kapag binigay mo na sa family mo tapos they didn't know how to taking care, it's not your fault. I mean, you don't need to blame anyone because the important is the experience, what they want to experience because of you. And you don't, I think that if it's happened that you come back to your own home and you need to think to yourself, they can, they can think that, it's okay because ate, one of your family like me, I do my best already in the beginning. I give what I want to give. And now guys, hinahayaan na lang nila ako na to relax. Yes. And beside, I cannot blame myself anymore. Why? If it's gone, it's gone, The important is I still have a YouTube. I know that one day I can earn more than. And you know what guys, magpasalamat na lang kayo, binigyan ka ni Lord ng pagkakataon na ma-achieve mo kung ano yung gusto mong i-achieve sa buhay. Ako, hindi ko sinisisi ang sarili ko. Bakit? Binigay ko na ang kung ano man ang gusto kong ibigay sa pamilya ko. Para sa kanila, dumating man ang mga... Pero alam mo, bilib na bilib ako sa brother ko. Bakit? Ang kotse na yun, hindi niya talaga binitawan. Hindi niya talaga binitawan. At katuwang ko talaga siya sa pagbayad ng kotse ko. At I'm proud of him. Honestly, I'm proud of him. Proud na proud ako sa youngest brother ko. Bakit? He is the type of persons that if I invest, he don't want that he will throw it away. Ganun siya. Ganun siya pagdating sa investment. Kaya masasabi ko na lucky pa rin ako to have a siblings. Why? Naging ko siya, naging partner ko siya sa mga bagay at plano ko sa buhay. Kaya, guys, I'm happy. Mayroon akong bahay. Cash na! Cash na ang aking kotse. Wala na akong sakit sa ulo. Thank you, Lord. Sa mga nagpipray dyan na mawala ang kotse ko, siya nga pala, panawagan nga pala sa mga chismusa na nagbabantay ng buhay ko, na sana daw ay ang lupa ko sa bundok, ang rice field ko ay maibenta at ang kotse ko maimbargo. Siya nga pala, panawagan nga pala sa mga chismusa, cash na ang aking kotse. Kaya sad, failure is real. Masaya ba kayo sa balita ko? Cash na ang aking kotse. Mayroon akong bahay, mayroon akong rice field, mayroon akong kotse at mag-aalaga na ako ng oink-oink na one day may lilitsonin kami sa birthday ng aking anak na Onika Iha ko. Ang pinakamamahal kong si Janine. Kaya, basher, well, congratulations, Rohelia! You win! Duh.